Magandang panahon po mga ka-tax, Marso 27, 2012, alas 8:37 ng umaga. Ang topic po natin ay papaano po gagamitin ng BIR ang supplemental information ng 1700, 1701 at 1702 as a weapon of tax evasion charges para sa mga taxpayer. Ang legal notice pong ito ay valid and binding sa lahat po ng makakakinig at makakakita nitong aking YouTube video. Ang supplemental information po ay makikita sa lahat ng 1700 series ng BIR form. Ito po yon. Ang suggestion ko po, wag pong mag-file ang mag-asawa ng joint income tax return at dapat po sila ay mag-file ng separate income tax return for 2012 and succeeding year. Para maunawaan natin kung paano po magiging tax evasion ang kalalabasan nitong supplemental information na to, ay kukunin ko lang po ang isang portion na to. Ito tong interest. Ayan, interest ano. So punta ngayon tayo sa interest. Ito po yung portion ng interest. Yung exempt dito, definitely hindi subject sa withholding tax. Yung natanggap yung interest income. Nakakatakot po ito kasi ibig sabihin, pag meron kayong figure dito, kayo ay nagpapautang at hindi po kayo nakarehistro sa BIR o saan mang government agency para magpautang. So dito tayo sa dalawa. Itong interest galing sa bangko. For example, sa passbook ninyo, meron kayong 20,000 pesos na kinita na interest income. Ayan po. Siyempre, alam naman po natin, nasa batas na, nasa Tax Code, Republic Act 8424, 20% po ang interest rate ng final withholding tax. Ayan. Kaya pag dinivide po natin yung 20,000 ng 20%, lalabas po na may 100,000 kayong kinita yung pera ninyo sa bangko. May interest income from bank deposit kayo. Ayan. So, kung may interest income from bank deposit kayo, mache-check ngayon ng BIR by dividing it by the interest rate given by banks. So, meron po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. For example, last year, 1% po ang average. So, 1%. So, 100,000 divided by 1%, lalabas po na meron kayong pera, average daily bank balance ninyo ay mga 10 million pesos. Kung sa last 10 years, siyempre meron pong dokumento ang BIR ng inyong mga tax return for the past 10 years. Bakit 10 years? Kasi 10 years from the date of prescription po Ang tax evasion, 10 years yan. So, 10 years, so kumikita kayo 500,000. 500,000 times 10 years, di mga 5 million lang yon. This ibig sabihin, hindi nyo dineclare yung 5 million ninyo. Kung hindi naman ito inheritance o donation, okay. Kung inheritance, malalaman nila kung ikaw ay nagbayad ng estate tax. Kung donation naman, nagbayad ba yung donors ng donors tax. For example, wala. O di lalabas po ito is presumed tax evasion evidence. 5 million. Ayan. Ganun kasimple, no? So, makikita nila na ikaw ay nandaya ng tax using the interest income from bank deposit. Definitely, tatlo po ang pwedeng mangyari sa inyo. Number one, bayaran nyo yung tax niyan, yung income tax, value-added tax, plus 50% surcharge, 20% interest, at saka yung compromise penalty. Or, i-charge kayo criminally. Kasi meron ng presumption na kayo ay willful blindness doctrine. Pursuer. Ayan. And of course, ang sabi-sabi po nila, ang lagay po ng mga gustong potential tax evader para hindi po kayo malagay sa tax evasion, sabi-sabi, hindi ko po ito alam, narinig ko lang, 5 million pesos po ang minimum. Lagay. Kaya dapat po siguro imbestigahan yung nag-iimbestiga, baka sila naman dapat bayaran din po nila yung tax na galing sa lagay. Ano po? Maraming salamat po. Itong yung Cat Tax ETM.
at nagsasabing makinig lamang sa Ka-Taxpayer Facebook at pakishare naman po nyo sa iba bilang bayad nyo lang po sa akin. Salamat!